Magandang buhay. Tayo ay magtutungo sa Aralin 12.2 o ang aring Aralin 12. Under po na meron tayong Aralin 2, ang pagbuo ng pinal na draft. Kung noong nakaraan, ang ating pinag-aralan ay paggawa ng burador o paggawa ng draft, ngayon po ang pinal na draft. Okay po? Ito po ay mahalaga sa pananaliksik ang nilalaman o ang ideyang pinaabot nyo sa mambabasa. Siyempre, kung kayo ay nagsusulat, malamang po, dapat tayo po ay maalam na may magbabasa po ng ating sulatin. Okay po? So, dapat ito po ay wasto at also, ito po ay mabisang presentasyon na ito po ay wasto sa format, sa margin, sa indention at sa iba pa. Okay po? Yung mga gramatika. Okay? So, dapat ito po ay ating winawasto. Bahagi ito ng disiplina ng isang mananaliksik. Siyempre, wala naman po gumagawa ng sulatin ng mali-mali ang inyong ipapabasa sa inyong mambabasa. Okay po? Sinasalamin kasi nito ang kanyang kultura sa pananaliksik at ang sinop sa paggawa. So dito, isa sa pinakamainam na gagawin sa pagsulat ng teksto ay ang pagpuna ng mga kakulangan at kahinaan ng isinulat. Okay po? So ibig pong sabihin, mainam po na ating malaman at punahin yung mga kakulangan, yung mga mali, at yung kahinaan sa isinulat para ito po ay ating maiwasto, mas maging matibay o mas maging matatag ang inyong sulatin at ito po ay maging maayos. Sa bahaging ito, nagaganap ang pag-edit at pagre-revisa ng draft o burador. Gaya po na sinabi ko kung nakaraan, dapat po nating revisahin ang ating burador. Titingnan natin kung saan merong kahinaan, kung saan may kakulangan, lalong-lalo na sa mga gramatika, sa bokabularyo, at ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Di ba dapat, sabi ko nga po nakaraan, dapat sunod-sunod, dapat naka-organisa. Ano ba yung iuuna natin? Ano po ba yung magkakasunod-sunod dapat? Ano ba yung may connection sa ideya na to na dapat nating idagdag? Okay po, ayon po iyon kay Bernales et al. 2009. Maaring ang pagbabago sa isinulat ay nilalaman o istruktura ng papel. Ito ay naman sinabi ni Magracia et al. 2008. So, ito po tayo. Yan. Paraan upang madaling mabago, mapaunlad ang pinal na draft sa papel na pananaliksik. Ano-ano po yan? Meron tayong 4. Ang tuntunan sa gramatika sa paggamit ng malaking titik ay kailangan istriktong masunod. So, gaya po ng kanina, dapat po nating alamin yung mga malalaking titik, kung ano po ba yung mga malalaking titik. Okay? Sa pagsulat ng mapanahong papel. Gaya po ng mga unahan at simula ng pangusap, yung mga pangalang pantangi, mga lugar, pangalan ng tao. Okay po, mga titulo, mga pantawag ng mang, aling, padre, at iba pa. Ang tanging ekspresyon ng mga tuntunin ito ay ang pamagat, bilang at pamagat ng bawat kabanata. Okay, sa katawan po man isinusulat ng buo sa malalaking titik. So, dapat alam po natin, alam po ba yung mga naka-all caps at hindi. Pangalawang bullet naman po ay basahin mabuti ang papel pananaliksik. Okay, paano natin malalaman kung ano ang kakulangan, ano ang mali, kung hindi po natin babasahin? Maaaring pag tayo ay sumusulat ng isang sulatin, maaaring ito ay binabasa natin hindi lamang isang beses, hindi lamang 2 beses, maraming beses, para mas maunawaan natin ano ba yung kulang, ano ba yung mali, may mali ba ako sa bantas, may mali ba ako sa gramatika, sa spelling, sa indention? Ngayon, ito ay mainam din na i-print ang papel upang mas maging madali ang pag-edit ng papel pananaliksik. Okay po? Nagiging madali po ang ating pag-edit kung ito ay nakaprint. Gaya po na sinabi ko, sa konseptong papel, mas maayos talaga kung ito po ay printed kasi mas madali kong ma-check, mas madali niyong malalaman ano ba yung mali doon. Okay? So mas madali kong makikita at mas madali ko siyang mai-edit. Pero po kasi kapag through chat lang, okay, alam ko yung mali. Paano ko siya susulatan? Kung ito ay picture lang. Okay po? So, mahirap din kasi yung bibilog-bilugan ko sa picture o sa gallery. Siyempre, bilang kayo, di nyo naman na siya titignan. Unlike kapag ito ay binigay sa inyo ng papel, titignan ninyo, ay ano kaya mali dito? Babasahin nyo ulit, diba? At sa huli naman, tingnan na din ang bahaging layout ukol sa ayos ng pahina.
laki ng font na gagamitin, spacing, ilustrasyon kung mayroon at iba pa. So, tinitignan natin ang layout. Gaya po ng mga pinapasa ko sa inyo, lalagyan ba ng front page, lalagyan ba, ano ba ang font? Times New Roman 12 ba? Ano ba ang spacing? 1 ba? 1.5 ba? Okay po, ano ang margin? Okay, so doon tinitignan ang ating draft. Okay po. So, itong 4 na bullet na to, most ito po ang ating tinitingnan para masaayos ang ating burado. Okay? Meron na yung organisasyon ng papel. Ito ay na-discuss na halos din natin nung nakaraan. Organisasyon ng papel. Ito ang sinasaalang-alang ang pag-oorganisa o pagkakasunod-sunod ng ating mga datos o mga impormasyong nasuri. Ano-ano ba yung mga ideya na dapat magkakasama, magkakasunod. Diba? So, mahalaga ang organisasyon ng papel sa pagsulat ng pananaliksik sapagkat ito ang susi upang madaling maunawaan ang iyong papel. Kaya nararapat na lamang na humanap ng paraan upang mahusay na magpagtagni-tagni, mapagsama-sama ang mga talang nakalat. So, ibig mo sabihin dito, dapat ito ay organisa. Dapat ito ay may pagkakasunod-sunod, may organisasyon, kasi hindi maiintindihan ng mababasa mo kung about sa aso, ang iyong gustong paksa, tapos bigla mo pinasukan ng about sa Luneta Park. Kumbaga, layo ang ideya ninyo. Okay? So, meron tayong tinatawag dito, chronological, geographiya, at marami. So, meron pa po dito sa may sa right side. Ito po. So, meron tayong chronological. Ginagamit ang prinsipyo ito kung ang datos sa impormasyon ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Okay, example, ang political dynasty sa Philippines o sa Pilipinas. Ano ang pagkakasunod-sunod doon? Kasaysayan. Ano naman ang evolusyon ng telepono? O, nagsimula ba saan ang telepono bago mo siya maging telepono? Okay? O, ngayon, meron na tayong iPhone, meron na tayong sa cellphone, meron tayong iPhone, meron na tayong mga Android. O, dati ba, ano ba ang ating mga cellphone? O, next, sa geografiya o batay sa espasyo. Ginagamit ito upang ipakita at ipaliwanag ang lokasyon, lugar, o iba pang gagamit sa espasyo. Example, mga internet cafe sa paligid ng mga paaralan. O, busi nakikita ko ay Cafe Amaranth ata yun. Next, pamantasan. Sistema ng edukasyon sa Kadiasnan. So, mostly ito po ay lokasyon, lugar at iba pa. So, geografiya, lokasyon. Pag naman po sinabi natin komparatibo, ibig sabihin, nais mo natin ipakita ang pagkakatulad at ang pagkakaiba ng dalawang bagay, tao, prinsipyo, o kaisipan. So, example, paggamit ng e-book at ng tradisyonal na aklat. Ano ba ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng paggamit ng e-book at tradisyonal na aklat? O, ang mano-manong pagboto at ang PCOS machine. Mostly, ang sa PCOS machine, mas mabilis natin malalaman ang resulta. Pero pag mano-mano, minsan ilang araw bago malaman ang resulta. O, paggamit naman ng e-book sa traditional na aklat. O, pag aklat, mahirap bitbitin, di ba? Kasi napakabigat kasi kung dadalhin mo lahat ng libro mo sa school, mabigat. Pero pag e-book, isang tablet lang o isang e-book lang, nandun na lahat ng iyong ang iyong mga lessons. Ano ang magkakatulad nila? Parehas nagagamit sa pag-aaral. Okay, next, sa sanhi at bunga. Na-discuss natin nakaraang quarter. Ginagamit ng pagbibigay diin sa sanhi at bunga. Okay, ang kahinatnan sa nalulunod ng computer games, ang dahilan ng maagang pag-aasawa. Okay. So, mostly tinitingnan dito yung sanhi at yung bunga. Yung bunga yung resulta, yung sanhi yung dahilan. Pagsusuri, ang prinsipyo ito ay ginagamit kung nais ipakita ang paghihimay-himay ng isang buong kaisipan. Pagka sinusuri natin, di ba, hinihimay-himay natin, tinitignan natin mga bawat detalye. Okay? So, ang mga mabanggit ay ilan lamang sa mga prinsipyong ginagamit sa organisasyon ng papel. Maaaring gumamit na higit sa isa pang prinsipyo upang ma-develop ang iyong papel. So, ito ang mga karagdagang sanggunian kung saan nakuha ang ating mga modules. Okay po, ayan. Dahil mo nakaraan, dahil sinabi natin, ang reference ay nasa bandang duluhan. Okay, ayan. Okay. So, doon nagtatapos ang ating aralin 12.1 at aralin 12.2. Ayan. Ito po ay isasend ko sa ating GC para ito ay inyong
mababasa. So, ayan ang ating Aralin 12.1 at Aralin 12.2 at dito na po nagtatapos ang ating mga lesson ngayong quarter. Lamang po at maraming salamat.